Sa mapagpalang gabi sa ating lahat mga kuya. Kamusta po ang bawat isa? Ako, tagal na natin hindi nagkikita. Mahigit isang linggo tuloy, isang taon na po tayong hindi nagkikita. Kaya I hope tayo po ay nasa mabuting kalagayan, may malusog na pangangatawan, malayo sa sakit. Amen po. Ganun din sa ating mga pamilya. Nawa sila ay nasa mabuting kalagayan din po. Amen po. At tara na po, tayo po ay magsimula sa ating gawain at bago natin marinig ang mensahe ng Panginoon ngayong gabi, samahan niyo po muna ako sa ating panalangin. Hallelujah, Lord. Muli po kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong anak na si Jesus, aming Diyos at tagapagligtas sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, salamat po at kami ay nagpupuri sa kanyang kadakilaan, kabutihan, Panginoon, sa kanyang habag, grasya at pagmamahal, Panginoon, sa amin, Panginoon. Bago kami magsimula, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, upang magpalinis ang aming mga puso at isipan. Alisin niyo po sa aming, Panginoon, ang anumang namumuong galit, Panginoon, ang mga naiisip namin problema, Panginoon, ang aming mga anxieties, Panginoon. Alisin niyo po ito, Panginoon, anumang posibleng edikta ng kaaway, Panginoon. Alisin niyo po ito sa aming isipan, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Empty us, Panginoon, nang sa ganun mapunan kami ng bagong salita, ng bagong mensahe, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. At Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa namin kasalanan, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Panginoon, kung may mga nagawa kami, Panginoon, na hindi maganda, Panginoon. May mga nasabi kami sa aming mga pamilya, Panginoon, na hindi maganda at nakasakit sa kanilang mga puso, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga bagay na hindi na nagawa namin na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. At Panginoon, iniimbitahan o inaanyayahan namin, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu na kami ay samahan, Panginoon, na kami ay gabayan, Panginoon, na kami ay proteksyonan, Panginoon, saan man kami naroon, Panginoon, at bigyan kami ng wisdom, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. Kailangan namin ng wisdom na nabumula sa inyo, Panginoon. Sa ganun, maintindihan namin ng lubos, Panginoon, ang inyong mensahe ngayong gabi na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Panginoon, Panginoon ka po sa aming gawain ngayong gabi, Panginoon. At Panginoon, dinggin niyo po ang panalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Alam niyo po ang sitwasyon ng bawat isa sa amin, Panginoon. Alam niyo po ang kanilang kalagayan. Alam niyo po kung ano po ang kanilang desire, Panginoon. May your will be done, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Proteksyonan niyo po sila, Panginoon, sa mga oras ito at magpakailanman pa man, Panginoon. Panginoon, ito lamang po aming panalangin, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo ay dadako na sa ating sa mensahe ng Panginoon. Ayan, how to be blameless. So, sa buhay natin, pag tayo ay nagdadasal, may dalawang bagay tayong nakakalimutan. Ang isa nga po, sabi nila, nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos. Ang pangalawa, nakakalimutan natin magpalinis, humingi ng kapatawaran. Sabi nga po nila, ang mga tao, puro na lang hiling sa Panginoon. Puro na lang tayo humingi hingi. Ibig sabihin sa Panginoong Hesus. So, wala tayong pagpapakumbaba, wala tayong hindi tayo umaamin sa ating mga kasalanan. Amen po. Ang mensahe po ng Panginoon ay magmumula po sa Psalms 139 verse 23 to 24. Sabi ni David sa kanyang sinulat, "Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting." Ayan po, nasulat po ito ni David dahil bago po dito sa verses na ito, kung titignan po natin magmumula po sa verse 19, meron siyang nasabing hindi maganda. Ito po yan. Sabi po mula dito sa verse 19, "If only you, God,
would slay the wicked, no? Kung papaslanin niya lang, kung so parang nais ni David, no, tapusin na ang mga masasama, ang mga wicked away from me. You who are bloodthirsty, they speak of you with evil intent. Your adversary misuse your name. Do I not hate those who hate you, Lord, and abhor those who are in rebellion against you? I have nothing but hatred for them. Ayan na. Sabi ni David, wala daw siyang, wala akong anuman, ngunit puro poot ang nararamdaman ni David, no? I count them my enemy. So, yan po ang nasabi ni David bago sa ating main verse. So, ano pong nangyayari kay David? Ang kay David, no, sa side po ni David, gusto niyang proteksyonan or ipagtanggol ang Panginoon sa mga taong gumagawa ng kasamaan, sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya, naglalapastangan sa Panginoon. Amen po. At sa buhay natin, no, sa ating pang-araw-araw na buhay, pag tayo ba ay may nakakausap, no, kung halimbawa kami ni Kuya Dante may nakakausap o nag-uusap sa mga nangyayari sa buhay-buhay, no? Halimbawa si Kuya Dante, ako, nakarinig ako ng hindi maganda sa kwento ni Kuya Dante dahil hindi ko nagugustuhan. Halimbawa, no, ano ba yan Kuya Dante, yung nangyayari sa iyo, ang ginagawa ng mga tao sa iyo, bakit naman ganyan? Ang sasama nila. Kung nandyan lang ako, di ba? Ako pagtatanggol kita. Ayokong binabastos kanila. 'Di ba? May mga ganyang ugali tayong mga tao na kapag ang mga kaibigan natin, lalong-lalo na kung ang mahal natin sa buhay, so ayun, no, lalong-lalo na sa ating pamilya, pag nalaman natin na ang pamilya natin, no, na may naranasang hindi maganda, may kinakaaway o naman, 'di ba, pinagtatanggol natin. So si David ganun din sa Panginoon, no, dahil hindi niya nagugustuhan yung mga nakikita niya sa mga tao kung paano ang pagtrato nila sa ating Panginoon on that time. Pero dahil sa mga nasabi niya, no, parang nagkaroon siya ng napaisip siya. So, kumbaga parang nakonsensya ba sa sarili niya sa mga nasabi niya. So tayo din, minsan pag hindi natin nakokontrol ang ating sarili, pag marami na tayong nasasabing hindi magaganda, siguro iba sa atin na nakokonsensya, ay naku, pasensya na. Lord, sorry po sa mga nasabi ko. Lord, sorry po sa pag-uugali ko, no? Kaya sinabi ni David sa kanya sa Panginoon, search me God and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is anything offensive way in me and lead me in the way everlasting. So, paano ba tayo, bakit ang pamagat, no? How to be blameless. Una po sa lahat, ang pinaka-blameless na character sa Biblia ay si Jesus Christ, no? Siya pa ang walang kapintasan. Ang pamagat po is how to be blameless sa paningin ng Panginoon at hindi po sa paningin ng tao. Dahil ang tao mapanghusga. Amen po, nakailang gawa ka na mabuti, nakarami tayo ng gawa na mabuti, mas nakikita pa rin nila ang negative side, mas nakikita pa ng mga tao ang mga kapalpakan natin. Amen po, ginawa na natin ang tama, ang lahat-lahat, pero mas nakikita pa ng mga tao ang kamalian natin. So, ito pong pamagat ito, how to be blameless in the eyes of our Lord. Amen po. So, una, ang ginawa ni David, no, search me God. So, tayo naman bilang tao, seek our God. Sabi po sa Psalms 119 verse 10, I seek you with all my heart, do not let me stray from your commands. So, buong puso, with all our hearts, buong puso natin hahanapin ng Panginoon. Amen po. Tulad ni David. So, lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot na nang dahil sa mga nasabi natin, nang dahil sa mga nakagawa tayo ng mali, nang dahil sa impulsive decisions natin, no? Nang dahil sa pagkakamali natin, huwag tayong matakot na lumapit sa Panginoon. Tulad nga po ng sabi ko, mas natutuwa ang Panginoon pag tayo ay
lumalapit sa Kanya at umaamin sa ating mga kasalanan. At yan po ang number 2, cleanse our hearts and thoughts through our Lord Jesus Christ. Dahil po, ang pangalawa, binanggit ni David dito, no? And know my heart, test me and know my anxious thoughts. So nabanggit ang heart, ang thoughts, ang puso at ang ating isipan. Kaya po sa Psalms chapter 52 verse 1 to 2, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression, wash away all my iniquities and cleanse me from my sin. Ibig sabihin po, no, cleanse our hearts and thoughts through our Lord Jesus Christ. Unang hakbang na gagawin natin, seek our Lord, our God, at tayo ay magpalinis, no? Magpalinis tayo ng ating mga puso at isipan. Amen po. At mangyayari lang po yan kung tayo pa ilalapit sa ating Panginoon at aaminin natin ang ating mga kasamaan, ating mga kamalian, no? So, minsan talaga sa buhay natin, nagiging tayo, yung mabilis tayong mag-react, lalong-lalo na kung ang reaction natin ng isip natin ay negatibo, which is hindi maganda sa paningin ng ating Panginoong Hesus. Amen po. At ang pangatlong ginagawa ni David sa kanyang buhay, nagme-meditate siya sa salita ng Diyos. So, pangatlo, meditate on His Word, sa salita ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, through our devotion. So, devotion, no, pag tayo ay nagbabasa ng Bible, ibig sabihin, isa puso natin, isa isip natin, at isa buhay natin. Dapat ito ay makita ng mga tao na napapractice natin, di ba po? Sabi nga po sa Psalms 119 ulit, verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So, yan po ang sabi ni David. No, itinatanim niya sa puso, no, ang mensahe, ang salita ng Diyos, no. Ibig sabihin, ito ay nagpapaalala sa kanya na para hindi na muling magkasala. So ganun din tayo, no. Magbasa hangga't maaari, isulat natin sa mga notebook natin, kasi ang pagde-devotion po, no, kaya po natin sinusulat, mas naaalala natin, mas na-memorize natin, no. At hindi natatapos ang devotion kung hindi nga natin ito sinasabuhay. Tulad na lang po na pag nabasa natin sa Biblia, no, magpatawad kayo, o kaya mahalin ng kapwa, mahalin ng kaaway. Yun po. Marami pang mga command ang Panginoon na dapat nating isabuhay. Yun po, na dapat makita sa atin ng mga tao. Dahil lalo na tayong mga tumanggap na kay Kristo, dapat makita ang Christ-likeness sa atin. Amen po. Kasi pinag-uusapan dito is blameless, at ang pinaka-blameless na character na nabanggit ay si Jesucristo. At yun nga po, pangalawa, sina David, sila Job, no, yung mga nabanggit na Bible characters, sila Paul, ang mga disipulo, ang mga apostol na nabanggit sa Biblia, sila po ay mga matuturing na blameless sa paningin ng ating Panginoon. At ang pang-apat, no, deliverance. Ito po ay ipinalangin din ni David sa ating Panginoon. Sabi po sa Psalms 109 verse 21, But you, sovereign Lord, help me for your name's sake. Out of goodness of your love, deliver me. Ibig sabihin, no, pinapanalangin ni David na siya ay tanggalin sa ganung sitwasyon. Amen. Sa pagkakasala. Amen. So, hindi makukumpleto ang tatlong ito kung hindi tayo magpapa-deliver, hindi makukumpleto. Oo nga, hinahanap natin ng Panginoon. Oo nga, tayo ay nagpapalinis, humingi ng kapatawaran. Oo, umaamin sa ating mga kasalanan. Oo nga,
tayo ay nakakabasa ng Biblia, ng salita ng Panginoon, pero kung hindi kumpleto, without deliverance, no, kasi ibig sabihin may chance tayo na magpabalik-balik o magpaulit-ulit sa ating mga kasalanan. Amen po. So kailangan po natin ng deliverance sa tulong ng ating Panginoon, sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. Amen po. So bilang conclusion, for us to become blameless, tulad nila David, nila Job, nila Moises, nila Abraham, ni Noah, nila Jonas, amen. Sila po yung mga matuturing na blameless. No, at ang pinaka-blameless nga po ay si Jesucristo sa lahat ng nabanggit na tao sa Biblia. So, we must seek our God. At pagka tayo ay lumapit sa Panginoon, we should pray for our cleansing of our hearts and thoughts through our Lord Jesus Christ, meditate His words, so that we might not sin again, and pray for deliverance. So yan lamang po, maiksi lamang po ang mensahe ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Hallelujah, Hallelujah Lord. Muli po kami po ay nagpapasalamat sa inyong anak na si Kristo, aming Diyos, at sa kanyang mensahe, Panginoon, na na-receive namin ngayong gabi, Panginoon, na pinaalala sa amin on how to be blameless, lalo na sa paningin ng aming Panginoong Hesus, na kami po ay hindi dapat makalimot, Panginoon, na lumapit sa inyo, to seek you, Panginoon, to pray for cleansing, Panginoon, na aming mapuso't isipan, na kami natutunan din namin, Panginoon, na ang pag-amin sa aming mga kasalanan at ang humingi ng kapatawaran, Panginoon. Panginoon, na kailangan din namin, Panginoon, ng magbasa ng inyong salita sa Biblia, Panginoon, at ang deliverance, Panginoon. Panginoon, we pray for your anointing, for your wisdom, Panginoon, at tulungan niyo kami, Panginoon, na maisabuhay ito ng maayos, Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po kami, Panginoon, kung sa tuwing kailangan namin ninyong gabay, Panginoon, sa share, Panginoon, ng inyong mensahe, Panginoon, sa aming mga kapwa, sa aming pamilya, Panginoon. At Panginoon, maging sandata namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, lalong-lalo na sa banta ng kaaway, Panginoon. Magamit namin ito, Panginoon, upang maiwasan, Panginoon, ang anumang hindi magandang bagay, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Ito lamang po aming panalangin, pasasalamat at pagsamba. Sa mataas pangalan ni Jesus. Amen.